So una sa mga balitang boxing na ang posibleng paghaharap ni na 8th Division Champ Manny Pacquiao at ang maingay na si Rolando Romero ay maaaring magbukas ito ng pinto para sa isang napakalaking unification bout kontra kay Haney. Pero sa kabila ng hype, hindi pa rin kumbinsido ang ilang fans sa kakayahan ni Pacquiao na talunin si Romero sa puntong ito ng kanyang karera. Mas bata, mas mabilis at mas teknikal si Romero, kaya't para sa iba ay malaking pagsubok ito. Higit pa rito ay maraming nagsasabing mahihirapan si Pacquiao kung haantong ito sa laban kontra Haney, na may istilong kahawig ni Floyd Mayweather, ang boksingerong tinalo si Pacquiao noong 2015. Samantala na umuusok ang kontrobersya sa showbiz matapos umanong punahin ni Director Ronald Carbolo si Eman Bacosa na ayon sa kumakalat na usapan na sinabi raw ni Carbolo na mas mabuting bumalik si Eman sa boxing, ang sport na nagbigay ng pangalan at yaman sa kanilang pamilya. Dahil matindi raw ang kompetisyon sa entertainment industry, partikular na sa mga malalaking network tulad ng GMA Network. Usap-usapan din na duda raw ang direktor kung may sapat na star appeal si Eman para manatili sa showbiz. Aniya na baka hindi ito mabigyan ng malaking break at malampasan lamang ng mga mas established na artista. Sa iba pang balita sa boxing, patuloy na tinutuligsa ng ilang detractor si former 3 Division World Champion Casimero. Ayon sa kanila na nalampasan na raw si Cuadro Alas ng mga rising fighters tulad ni Raiz Alim, Elijah Pierce, at Carl James Martin, mga boksingerong konektado sa MP Promotions. Ngunit mariing kontra dito ang mga loyal supporters ng tinaguriang angas ng Pinas. Para sa kanila na hindi matatawaran ang pagiging 3 Division World Champion ni Casimero, isang tagumpay na hindi pa nakamtan ng tatlong boxers. Anila na anuman ang mangyari sa hinaharap, mananatiling malaking bahagi ng Philippine boxing history ang legacy ni Casimero. Sa huling balita ay nagpatuloy ang tensyon sa social media matapos sumagot si Kuyang Joseph ng PSYT sa isang bagong video ni Silver Voice at tahasan niyang kinundena ang umano'y nakakahiya na ugali at sobrang pagyayabang ng grupo ni SV matapos ang maiinit na sagutan sa labas ng Elorde Gym. Ayon kay Kuyang Joseph na dahil daw sa pagiging arrogante ng grupo ay nadamay pa ang bayaw ni Silver Voice at napuruhan sa gulo. Dagdag pa niya na nakakabahala raw na habang may nasapak na kagrupo ay tila nanunood lang umano ang ibang miyembro. At walang kahit sinong tumulong sa kanilang kasamahan matapos itong tamaan, kaya video courtesy tayo kay Kuyang Joseph. Panoorin mo yung sarili mo araw-araw. Tingnan mo kung professional yun, bobo ka ba? Naintindihan mo? Naintindihan mo yun, tanga ka? Yun ang intindihin mo kung gano'n ka kabobo. Pabida ka pa dyan, asando ka pa. Kahit anong laking katawan mo, hindi mo naprotektahan yung bayaw mo, tanga. Kasi yung bayaw mo, nasapak. Siya ang nasapak, hindi ako, tanga. Sa mata ni Glenn Ford, sa mata ni Rashid, ang bayaw mo ay nasapak. Sa harap ni Pau, sila ay walang nagawa. Tanga. Diba? 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 Sino mas tanga dito? Di ba? Mag-ingat-ingat ka kasi sa mga sinasabi mo. Mag-ingat-ingat ka sa pinagagawa mo. Kasi pati mismo, bayaw mo, asawa mo, dinadaway mo na. Kaya mag-ingat-ingat ka. Kasi may karmang babalik sa'yo.